Tangina. 2 taon. 2 taon lang akong nawala, pero sino tong babaeng nasa harap ko? At bakit parang lumulobo ang tiyan niya? Ang tiyan niyang umbok na umbok ang unang sumalubong sa mga mata ko, bago pa man ang mukha niyang namumugto, ang mga matang umiiwas sa akin. Mahal, tawag ko, ang boses ko garalgal, parang may bumara sa lalamunan ko. Ang excitement ko kanina sa biyahe mula airport, yung ngiti kong abot tenga habang bitbit ang sangkaterbang pasalubong, lahat yun biglang naglaho na parang bula. Napalitan ng isang matinding kaba, isang di maipaliwanag na takot. Si Mayen. Asawa ko. Ang Mayen na iniwan kong payat, masigla, yung tawa niyang umalinggaw-ngao sa buong bahay namin. Pero itong babaeng nasa harap ko ngayon, parang anino na lang niya. Nakasuot siya ng lumang duster na halatang pilit tinatago ang paglaki ng katawan niya, pero hindi kayang itago ng kahit anong damit ang lungkot sa mga mata niya. Nabitawan ko ang mga dala kong bag bumagsak, yung malaking teddy bear na binili ko pa sa duty free, yung paborito niyang chocolates, yung mga damit na pinag-ipunan ko. Parang wala akong narinig na kalabog. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mabilis na pintig ng dibdib ko. Mayen, ano to? Ulit ko, lumapit ako ng kaunti. Buntis ka ba? Hindi siya sumagot. Yumuko lang siya, lalong humigpit ang yakap sa sarili. Nakita ko ang panginginig ng mga balikat niya. Mayen, sumagot ka naman, please lang. Nagsisimula ng uminit ang ulo ko. Ang daming tanong sa isip ko. Paano? Bakit? Sino? Imposibleng ako. 2 taon, Mayen. 2 taon akong nasa disyerto, nagpapakahirap para sa atin. Dahan-dahan siyang tumingala. At doon, sa pagtama ng mga mata namin, parang gumuho ang mundo ko. Basag ang boses niya nang magsalita, bawat salita parang tinik na tumutusok sa puso ko. Fred. Patawarin mo ako, hagulgol niya. Bigla siyang napaluhod, parang kandilang naupos. Patawarin saan, Mayen? Anong nangyari? Halos pasigaw ko ng tanong. Lumuhod din ako sa harap niya, pilit na hinahawakan ang mga braso niya. Sino? Sino ang ama niyan? Umiling-iling siya, yung luha niya parang gripo na walang tigil sa pag-agos. Si Jacob. Parang nabingi ako. Jacob. Ang best friend ko. Ang kumpare ko. Ang tinuring kong kapatid. No, hindi pwede. Nagbibiro ka ba, Mayen? Hindi magandang biro to, pero alam ko, sa tingkaibuturan ng puso ko, alam kong nagsasabi siya ng totoo. Kitang-kita ko sa mga mata niya. Yung sakit, yung takot, yung hiya. Noong birthday ni Aling Nena, humihikbi niyang sabi, nahihirapang huminga. Lasing siya, lasing ako. Wala ka, G. Flashback. Ang ingay sa bahay ni Aling Nena. Tugtugan, tawanan, kantahan sa videoke. Nakailang bote na rin si Mayen ng Red Horse. Medyo hilo na siya, pero masaya. Miss na niya si Fred, pero kailangang maging matatag. Para sa kanila. Para sa pangarap nila. Isa pa, alok ni Jacob, nakaakbay sa kanya, amoy alak na. Tumawa lang si Mayen, medyo tinabig ang kamay nito. Tama na, pere. Baka malunod ako, biro niya. Sus, kaya mo yan. Para kay Pering Fred, sigaw ni Jacob, itinaas ang baso. Nakipagtagay naman ang iba. Hindi na maalala ni Mayen kung paano sila nauwi sa bahay nila. Ang alam niya lang, nagpatulong siyang ihatid ni Jacob dahil medyo malakas na ang tama niya. Pagdating sa bahay, dumiretso siya sa kwarto. Akala niya, umuwi na si Jacob. Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, may mabigat na nakadagan sa kanya. Madilim. Nakabukas ang electric fan, pero parang ang init. Naamoy niya ang pamilyar na pabango ni Jacob, halos sa amoy ng alak at sigarilyo. Sinubukan niyang pumiglas. Jacob, ano ba? Bitawan mo ako. Pero mas malakas ito. May takip ang bibig niya. Naramdaman niya ang pagkapunit ng damit niya. Ang sakit. Ang hapdi. Ang dumi. Walang siyang nagawa kundi umiyak ng walang tunog, habang dinudungisan ang pagkababae niya, habang winawasak ang mga pangarap nila ni Fred. And flashback. Napatayo ako, parang biglang nanghina ang mga tuhod ko. Ang sikip ng dibdib ko. Hindi ako makahinga.
Si Jacob. Ang hayop na iyon. Nakita ko ang refleksyon ko sa salamin sa may dingding. Isang lalaking gusot ang buhok, namumula ang mga mata, nanginginig ang mga kamao. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Blag! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa salamin. Nagkalat ang mga bubog sa sahig, kasabay ng pagtulo ng dugo mula sa kamao ko. Pero wala akong maramdamang sakit. Mas masakit pa yung nararamdaman ko sa loob. Yung galit. Yung pagkadurog. Yung pakiramdam na pinagtaksilan ka ng dalawang taong pinakamahalaga sa'yo. Fred, mahinang tawag ni Mayen, nanginginig pa rin sa sahig. Hindi ko siya pinansin. Dumiretso ako sa kwarto, kinuha ang maleta ko, at nagsimulang mag-impact ng mga damit. Halos ibalibag ko ang mga gamit ko sa loob. Saan ka pupunta? Tanong niya, sumunod pala sa akin, nakatayo sa may pintuan ng kwarto. Kahit saan. Kahit saan, basta malayo sa inyo, sigaw ko. Hindi ko kayo mapapatawad. Lalo na siya. Hayop siya. Fred, pakiusap. Makinig ka muna di. Makinig. Anong pakikinggan ko, Mayen? Na nagpaghahasa ka sa best friend ko. Na nagpabuntis ka sa iba habang ako nagpapakamatay sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa ating dalawa? Napayo ko ulit siya. Alam kong kasalanan ko na naglasing ako, Nadi. Wala akong pakialam, putol ko sa kanya. Pareho kayong may kasalanan. Pareho kayong sinungaling. Natapos akong mag-impact. Dala-dala ang maleta, nilampasan ko siya. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko na kaya. Baka kung ano pa ang magawa ko. Pagdating ko sa pinto, huminto ako saglit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, may parte pa rin sa akin na umaasa na panaginip lang ang lahat ng ito. Napaglingon ko, si Mayen pa rin yung masayang asawa ko, at wala yung lintik na umbok sa tiyan niya. Pero hindi. Patawarin mo ako, Fred. Mahal na mahal kita, halos pabulong niyang sabi, puno ng pagsusumamo ang boses. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pinto at humakbang palabas. Hindi. Ko. Siya. Mapapatawad, mariin kong sabi, bawat salita parang laso na dumadaloy sa sistema ko. At sa tingin ko, pati ikaw. Isinara ko ang pinto. Sa pagitan namin. Sa pangarap namin. Sa lahat ng pinagsamahan namin. Naglakad ako palayo, bitbit ang mabigat na maleta at mas mabigat pang puso. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong umalis. Kailangan kong lumayo. Dahil sa mga oras na to, ang tanging nararamdaman ko lang ay galit. Galit na parang bulkan na sasabog anumang oras. At takot. Takot sa kung anong pwedeng mangyari kapag hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko na siya nilingon. Kahit narinig ko ang mahina niyang paghikbi mula sa loob ng bahay na minsan naming pinangarap na punuin ng saya at tawa ng mga anak namin. Ngayon, puno na ito ng sakit at pagtataksil. Manila. Ang syudad na minsan kong pinangarap na maging simula ng magandang buhay para sa amin ni Mayen. Ngayon, ito ang naging takbuhan ko. Isang linggo na akong paikot-ikot dito, parang basang sisiw na nawawala sa sariling pugad. Ang dating busy na mayabang, na puno ng pangarap, ngayon, nakatira sa isang maliit na kwarto sa isang cheap na lodging house sa may rekto. Amoy kulob, maalikabok, at ang ingay ng mga sasakyan sa labas, parang laging may bumubulong sa tenga ko ng mga masasakit na salita. Gabi-gabi, yakap-yakap ko yung una na amoy ewan. Basta hindi amoy Mayen. Pinipilit kong matulog, pero yung mga nangyari, parang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog sa isip ko. Yung mukha ni Mayen habang umiiyak. Yung tiyan niyang umbok. Yung pangalan ni Jacob. Istangi na talaga. Hindi ko pa rin matawagan sila mama at papa. Ano ang sasabihin ko? Na umuwi ako hindi para magbakasyon kundi para takbuhan ang asawa ko. Ewan. Ang hirap. Ang sakit. Para akong binagsakan ng langit at lupa tapos sinagasaan pa ng pison. Nakatingin lang ako sa kisam na may mansa ng tulo. Pinipilit kong huwag isipin pero yung galit nandito pa rin kumukulo. At yung lungkot parang dagat na gusto akong lunurin. Paano niya nagawa yun sa akin? Paano nila nagawa yun sa akin? Biglang nagring ang cellphone ko.
Yung mumurahing phone na binili ko para lang may contact sa labas. Nakita ko ang pangalan ng kapatid kong si Lisa. Kinabahan ako pero sinagot ko. Kuya. Kuya Fred, ikaw ba yan? Boses ni Lisa sa kabilang linya, halatang nag-aalala. Ako nga, Lisa. Bakit? Malamig kong sagot. Ayokong ipahalata yung gulo sa dibdib ko. Kuya, nasaan ka ba? Nag-aalala na kami nila mama. Bigla ka na lang daw umalis, sabi ni Ate Mayen. Anong nangyari? Huminga ako ng malalim. Mahabang kwento, Lisa. Saka na. Pero, kuya, narinig ko ang pag-aalangan sa boses niya. May kumakalat kasing balita dito sa barangay. Napaupo ako. Anong balita? Si Jacob daw, kuya. Napakuyom ang kamao ko. Anong tungkol sa hayop na iyon? Araw-araw daw nanginginuman, kuya. Parang walang nangyari. Nagkakalat pa raw na si Ate Mayen daw ang may kasalanan. Na siya raw ang nang-akit. Nalasing daw si Ate Mayen at T. Hindi ko na pinatapos si Lisa. Isang matinding galit ang biglang sumiklab sa dibdib ko. Yung tipo ng galit na gusto mong manakit, gusto mong sumigaw. Yes. Yung easygoing alias. Sinisisiid niya sa Mayen? Napatayo ako, nanginginig sa galit. Kuya, kalma ka lang ni. Paano ako kakalma, Lisa? Matapos niyang babuyin yung asawa ko, siya pa ang may ganang magmalinis. Stanginan niya. Narinig ko ang mga katok sa pinto ng kwarto ko. Siguro dahil sa lakas ng boses ko. Kuya, mag-ingat ka dyan. Baka kung anong gawin mo di. Hindi ko na kaya. Ang sakit. Ang bigat. Yung telepono sa kamay ko, parang naging simbolo ng lahat ng kasinungalingan at katarantaduhan ni Jacob. Sa sobrang galit, ibinato ko ito ng buong lakas sa pader. Blag. Wasak. Nagkalat ang piraso ng cellphone sa sahig. Kasabay nito, parang may nabasag din sa loob ko. Napasabunot ako sa buhok ko, napasigaw ako ng walang tunog. Ang sakit-sakit. Bakit ganito? Bakit kami? Napaupo ako sa gilid ng kama, hingal na hingal. Yung luha ko, hindi ko na napigilan. Tumulo na lang. Luha ng galit, ng frustration, ng helplessness. Ako yung lalaki, di ba? Ako dapat yung poprotekta sa asawa ko. Pero wala ako. At ngayon, yung taong dapat kong pinagkakatiwalaan, siya pa yung sumira sa amin. Lumipas ang ilang oras na nakatulala lang ako. Gutom na ako, pero wala akong ganang kumain. Yung pera ko, paubos na rin. Kailangan kong mag-isip. Pero paano ako mag-iisip kung yung utak ko, parang binagyo? Kinabukasan, wala pa ring direksyon ang mga paa ko. Naglakad-lakad lang ako sa Quiapo, umaasang mawala sa isip ko yung mga problema. Pero parang lalo lang akong nalulunod. Nakita ko yung simbahan. Matagal na rin akong hindi nakakapagsimba. Pumasok ako, umupo sa isang tabi. Walang tao masyado. Pinilit kong magdasal, pero walang salitang lumalabas sa bibig ko. Ano ang idadasal ko? Naparusahan si Jacob. Na bumalik sa dati ang lahat. Impossible. Paglabas ko ng simbahan, may nakita akong pamilyar na mukha sa di kalayuan, nagtitinda ng sampagita malapit sa isang lumang fountain. Medyo matanda na, kulubot na ang balat, pero yung ngiti niya, yun pa rin. Mang Eli, tawag ko, hindi sigurado. Lumingon siya. Saglit na kumunot ang noo, tapos biglang nanlaki ang mga mata. Fred. Ikaw ba yan, iho? Tumango ako, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ko. Si Mang Eli. Siya yung matandang kapitbahay namin sa probinsya na tumayong parang pangalawang ama ko noong bata pa ako, lalo na noong panahong laging wala si Papa dahil sa trabaho. Marami akong natutunan sa kanya. Lumapit siya, niyakap ako. Aba, ang laki mo na, Fred. Kamusta ka na? Teka, bakit parang may problema ka? Mapagmasid talaga si Mang Eli. Hindi ko na napigilan. Doon, sa harap ng simbahan ng Quiapo, sa gitna ng ingay at dami ng tao, nagkwento ako. Tungkol sa Qatar, sa pag-uwi ko kay Mayen kay Jacob. Walang tigil ang agos ng luha ko habang nagkwento. Si Mang Eli, tahimik lang na nakikinig, paminsan-minsan ay tatapikin ang balikat ko. Nang matapos ako, huminga siya ng malalim.
Mabigat yan, Fred. Sobrang bigat. Tumango lang ako, ubos na ang lakas. Alam mo, iho, sabi niya, tinitingnan ako ng diretsyo sa mata. Noong bata ka, lagi mong tinatanong sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na lalaki. Naalala ko iyon. Idol ko kasi si Mang Eli. Simple lang ang buhay niya, pero masaya. At mahal na mahal niya si Aling Rosie, ang asawa niya. Nga po, mahina kong sagot. Ang tunay na lalaki, Fred, hindi nasusukat sa dami ng pera niya o sa lakas ng suntok niya. Tumingin siya sa kamay kong may mga sugat pa rin mula sa pagsuntok sa salamin. Nasusukat yan sa kung paano siya magmahal. Kung paano siya magpatawad. At kung paano siya tumayo ulit matapos madapa. Napayuko ako. Ang hirap. Masakit yang nangyari sa inyo ni Maen. At yung ginawa ng kaibigan mo, walang kapatawaran iyon sa mata ng tao. Pero, Fred, hinawakan niya ang balikat ko. Ang tunay na lalaki, pinipili kung paano magmahal, hindi kung kailan lang masaya. Madaling magmahal kapag masaya ang lahat, di ba? Pero yung pagmamahal na sinusubok ng panahon, yun ang tunay na pagmamahal. Pagmamahal. Kaya ko pa ba? May karapatan pa ba ako sa kanya? May karapatan pa ba siya sa akin? Hindi ko alam, Mang Eli. Gulong-gulo po ako. Parang gusto ko na lang sumuko. Huwag, Fred. Umiling si Mang Eli. May dahilan ang lahat. Siguro pagsubok to sa inyo. Isipin mo si Mayen. Nagkamali siya, o biktima siya, o pareho. Pero asawa mo pa rin siya. At yung nasa sinapupunan niya inosente yung bata, Fred. Yung bata. Nga. Yung batang walang kamuwang-muwang sa gulo ng mundo ng mga matatanda. Hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng ama, Fred. O kung sino man ang gumawa ng kasalanan. Nagpaalam na ako kay Mang Eli pagkatapos ng ilang oras pa ng kwentuhan. Binigyan niya ako ng kaunting pera, pabaon daw. Tinanggihan ko noong una, pero mapilit siya. Habang naglalakad ako pabalik sa tinutuluyan ko, paulit-ulit na nagreply sa isip ko yung sinabi ni Mang Eli. Ang tunay na lalaki, pinipili kung paano magmahal, hindi kung kailan lang masaya. Pagdating ko sa kwarto, umupo ulit ako sa kama. Tiningnan ko yung mga piraso ng basag kong cellphone sa sahig. Parang yun yung buhay ko ngayon. Basag. Durog. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang tanong na biglang sumulpot sa isip ko. Isang tanong na parang nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim kong mundo. Worth it pa ba ang lahat? Worth it pa bang subukang buuin ulit yung mga nabasag? Worth it pa bang balikan yung sakit para lang subukang humanap ng pag-asa? Worth it pa ba si Mayen? Ang pamilya namin? Hindi ko alam ang sagot. Pero sa unang pagkakataon mula nang umuwi ako, parang gusto kong malaman. Pagkatapos ng ilang araw pa ng pagmumuni-muni sa Maynila, ng pakikipag-usap sa sarili ko at sa Diyos na matagal ko ring kinalimutan, nagdesisyon ako. Uwi ako. Hindi dahil alam ko na ang lahat ng sagot, kundi dahil alam kong hindi ko mahahanap ang mga sagot kung magtatago lang ako. Yung sinabi ni Mang Eli, tumatak talaga sa akin. Worth it pa ba? Siguro, oras na para malaman. Ang biyahe pabalik sa Girgis. Maligaya, parang mas mahaba kaysa sa biyahe ko mula Qatar. Bawat kilometro, pabigat ng pabigat ang dibdib ko. Paano ako haharap kay Mayen? Anong sasabihin ko? Anong gagawin ko? Yung galit, nandito pa rin, pero parang may kasama ng takot. Pag-aalinlangan? Ewan. Basta, ang gulo. Pagbaba ko ng tricycle sa tapat ng bahay namin, parang gusto kong tumakbo ulit pabalik. Yung bahay na dati simbolo ng pangarap, ngayon parang haunted house. Huminga ako ng malalim. Kaya mo to, Fred. Para sa kung ano man ang natitira. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Naabutan ko si Mayen sa sala, nakaupo sa sofa, nakatulala sa bintana. Mas payat siya ngayon kumpara noong huli ko siyang nakita, pero mas malaki na ang tiyan niya. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang lumingon. Yung mga mata niya puno ng gulat at takot. Parang nakakita ng multo. Walang nagsalita sa amin ng ilang segundo. Tanging yung tunog lang ng electric fan na umuugong ang maririnig. Fred, nautal niyang sabi, yung boses niya parang hangin lang. Tumango lang ako.
Ibinaba ko ang lumang bag na dala ko. Ang awkward. Sobrang awkward. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Umuwi na ako, simpleng sagot ko. Lumapit ako ng kaunti pero huminto rin agad. Nakita ko ang pag-igting ng mga balikat niya. Katahimikan ulit. Ang bigat. Parang may elepanteng nakaupo sa dibdib naming dalawa. Maya-maya, yumuko siya. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata niya. Fred, kung napipilitan ka lang bumalik dahil sa akin, o dahil sa sasabihin ng ibang tao, wag na. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Alam kong galit ka pa rin. At may karapatan ka. Tumingin siya sa akin, yung luha niya nagsisimula ng tumulo. Kaya para hindi ka na mahirapan pumapayag na ako. Magpa-file ako ng annulment. Para malaya ka na. Para makapagsimula ka ulit. Natigilan ako. Annulment? Ganun na lang ba iyon? Pagkatapos ng lahat. Hindi ko kailangan ng annulment, Mayen, sabi ko, ang boses ko mas kalmado na ngayon kumpara noong huli kaming nag-usap. Nagulat siya. Ano? Huminga ako ng malalim. Ito na. Kailangan kong sabihin. Kailangan kong panindigan. Kung papayag ka, sabi ko, tinitingnan siya diretso sa mata. Kung papayag ka, aalagaan ko iyang bata. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya makapagsalita. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi mo kailangang gawin yan, Fred, sabi niya, umiiling-iling. Anak to ni Jacob. Hindi mo responsibilidad to. Alam ko. Tumango ako. Pero hindi kasalanan ng bata ang kasalanan ng demonyo. Sa sinabi kong iyon, bigla siyang humagulgol. Yung hagulgol na matagal na niyang kinikimkim. Napaupo siya sa sofa, yung katawan niya nanginginig. Lumapit ako, pero hindi ko alam kung anong gagawin. Gusto ko siyang yakapin, pero parang may pader sa pagitan namin. Bakit, Fred? Bakit mo gagawin to? Tanong niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Pagkatapos ng lahat, bakit? Umupo ako sa tabi niya, pero may distansya pa rin. Hindi ko rin alam, Mayen. Siguro dahil asawa pa rin kita. Siguro dahil may parte pa rin sa akin na mahal ka. Yung huling salita, parang hirap na hirap lumabas sa bibig ko. Pero totoo. Sa kabila ng galit, ng sakit, mayroon pa rin. Konti na lang siguro, pero nandun pa rin. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-iyak. Hinayaan ko lang siya. Siguro, kailangan niyang ilabas lahat. Nang medyo kumalma na siya, pinunasan niya ang mga luha niya. Seryoso ka ba, Fred? Kakayanin mo ba? Susubukan ko, sagot ko. Hindi magiging madali. Alam ko iyon. Pero susubukan natin. Tumango siya ng dahan-dahan. Parang hindi pa rin makapaniwala. Ang mga sumunod na araw, parang naglalakad kami sa mga itlog. Ang awkward. Ang tahimik. Nasa iisang bahay kami, pero parang ang layo namin sa isa't isa. Ako, natutulog sa sahig, sa banig. Siya, sa kama. Magkausap lang kami kapag kailangan. Tungkol sa pagkain, sa mga bayarin. Pero yung dating kulitan, yung dating lambingan, wala na. Isang hapon, naabutan ko siyang nakaupo sa sala, hawak-hawak ang tiyan niya. Nakapikit siya, parang may iniisip. Okay ka lang, tanong ko. Nagulat siya. Medyo sumisi pa lang. Isang maliit, nahihiyang ngiti ang sumilay sa labi niya. Lumapit ako. Ewan ko kung anong sumanib sa akin. Dahan-dahan, itinaas ko ang kamay ko, nag-aalangan. Pwede ko bang hawakan? Nagulat siya sa tanong ko. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, pero pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumango. Nanginginig pa ang kamay ko nang ipatong ko ito sa umbok niyang tiyan. Ang init. At maya-maya lang naramdaman ko. Isang maliit na sipa. Tapos isa pa. Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Kakaiba. Kakaibang pakiramdam. Hindi ko anak, pero parang may kumiliti sa puso ko. Nakita kong nakatingin sa akin si Mayen, may ngiti na rin sa labi niya, pero may kasamang lungkot. Malikot, no, sabi niya, halos pabulong.
Tumango lang ako, hindi maalis ang kamay ko sa tiyan niya. Katahimikan ulit. Pero this time parang medyo gumaan. Parang yung yelo sa pagitan namin, unti-unting natutunaw. Nag-isip ka na ba ng pangalan? Tanong ko, hindi tumitingin sa kanya. Umiling siya. Hindi pa. Hinihintay kita. Napatingin ako sa kanya. Ako. Sabi niya. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang asawa ko. At gusto kong kasama ka sa pagpili. May kung anong mainit na dumaloy sa dibdib ko. Hindi ko alam kung kilig ba yun, o yung simpleng pag-asa lang na baka may pag-asa pa nga. May naisip ka na ba? Tanong niya ulit. Umiling ako. Wala pa. Pag-isipan natin. Kinagabihan, pagkatapos naming kumain ng hapunan, yung pinakatahimik na hapunan sa buong buhay namin, nakita ko si Maen na nakatayo sa harap ng maliit naming altar. May hawak siyang picture frame. Yung wedding picture namin. Nakataob ito. Dahan-dahan, itinaas niya ito at ibinalik sa tamang posisyon. Tinitigan niya ito ng matagal. Nakita ko ang pagtulo na naman ng luha sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Basta, lumapit ako sa likod niya. Hindi ko siya hinawakan. Tumayo lang ako doon. Naaalala mo pa ba yung araw na to? Tanong niya, hindi lumilingon. Naman, sagot ko. Paano ko makakalimutan? Yun yung pinakamasayang araw sa buhay ko. Akala ko. Ang saya natin no, sabi niya, yung boses niya basag. Akala ko wala nang makakasira sa atin. Hindi ako sumagot. Dahil pareho kaming nagkamali ng akala. Humarap siya sa akin. Fred, sigurado ka na ba talaga dito? Sa atin? Sa kanya? Itinuro niya ang tiyan niya. Tinitigan ko siya. Yung babaeng minahal ko ng sobra. Yung babaeng nasaktan ko at nasaktan din ako. Yung babaeng nagdadala ngayon ng isang buhay na hindi ko dugo, pero parang parte na rin ng buhay ko. Hindi ako sigurado sa maraming bagay, Maen, pag-amin ko. Pero sa isang bagay, sigurado ako. Ano iyon? Lumapit ako sa kanya, yung distansya namin, ilang pulgada na lang. Naamoy ko yung pamilyar niyang amoy. Yung amoy na nami-miss ko ng sobra. Kung hindi kita mahal, sabi ko, yung boses ko halos pabulong na. Kung hindi ko siya mahal, tumingin ako sa tiyan niya. Hindi ko gagawin to. Nakita ko ang paglaki ng mga mata niya. Yung pag-asa, yung gulat, yung hindi makapaniwala. At sa isang iglap, parang nawala yung pader sa pagitan namin. Hinawakan ko ang mga kamay niya. Malamig. Nanginginig. Mayen, sabi ko, medyo kinakabahan. Ito na naman yung pakiramdam na parang unang beses akong manliligaw. Pakakasalan pa rin kita. Hindi siya agad nakasagot. Nakatingin lang siya sa akin, yung mga luha niya patuloy sa pag-agos, pero this time, parang may kasama ng ngiti. Pero kasal na tayo, Fred, sabi niya, medyo natawa ng bahagya sa gitna ng pag-iyak. Napangiti ako. Alam ko. Ibig kong sabihin gusto kong magsimula ulit tayo. Yung parang bago ulit lahat. Gusto kong patunayan sa'yo, sa sarili ko, sa lahat, na kaya natin to. Hindi na siya nagsalita. Instead, ginawa niya yung isang bagay na hindi ko inaasahan. Niyakap niya ako. Mahigpit. Yung yakap na parang ang tagal niyang gustong gawin. Yung yakap na parang nagsasabing, salamat. Nandito ka pa rin. Niyakap ko siya pabalik. Ang sarap sa pakiramdam. Parang yung mabigat na dalahin ko, medyo gumaan. Hindi pa tapos ang laban. Alam ko iyon. Marami pa kaming pagdadaanan. Pero sa mga sandaling iyon, habang yakap ko si Mayen, habang nararamdaman ko ang tibok ng puso niya, kasabay ng tibok ng puso ko, parang handa na akong harapin ang lahat. Dahil kung hindi ko siya mahal, hindi ko to gagawin. Ganun kasimple. Ganun kahirap. Pero ganun katotoo. Akala ko, pagkatapos ng gabing yun, yung pag-uusap namin ni Maen, yung yakap na iyon, magiging mas madali na ang lahat. Akala ko lang pala. Dahil ang tunay na kalbaryo, doon palang magsisimula. Hindi lang pala kami ni Maen ang may problema. Pati pala ang buong Birgis. Maligaya. Lumipas ang ilang linggo.
Medyo nagiging komportable na ulit kami ni Mayen sa isa't isa. Natutulog na ako sa kama, katabi siya. May distansya pa rin, pero at least, hindi na sa sahig. Nag-uusap na kami tungkol sa mga simpleng bagay, anong ulam, anong gagawin sa bahay. Paminsan-minsan, nahuhuli ko siyang nakangiti habang hinihimas ang tiyan niya, at napapangiti na rin ako. Unti-unti, parang bumabalik yung pag-asa. Pero yung katahimikan sa labas ng bahay namin, yun ang nakakabingi. Ramdam namin yung mga tingin ng kapitbahay. Yung mga bulungan kapag dumadaan kami. Parang kami yung pinakabagong showbiz chismis sa barangay. Isang umaga, nagpasama si Mayen sa palengke. Kailangan na raw naming mamili ng mga gamit para sa baby. Medyo excited ako, first time kong gagawin to. Habang namimili kami ng mga lampin at maliliit na damit, naramdaman kong may nakatingin sa amin. Hindi lang isa, kundi marami. Yung mga tindera, yung mga kapwa mamimili. Nakakailang. Hayaan mo na sila, Fred, bulong ni Mayen, napansin siguro ang pagkunot ng noo ko. Pinilit kong humiti. Pero yung ngiti ko, parang pilit. Papalabas na kami ng palengke, bit-bit ang mga pinamili namin, nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang boses na kilalang kilala ko. Isang boses na nagpapakulo ng dugo ko. Fred. Per. Napahinto ako. Dahan-dahan akong lumingon. At doon, nakatayo siya, nakangisi na parang demonyo. Si Jacob. May kasama siyang mga barkada niya, lahat sila mukhang mga bagong gising at amoy alak pa. Oh, Pereng Fred. Kamusta na? Balita ko, nagkabalikan na raw kayo ni Mayen, sabi niya, yung isi niya lalong lumapad. Tumingin siya kay Mayen, mula ulo hanggang paa, na parang hinuhubaran ito sa isip niya. At mukhang may bonus pa, ah? Itinuro niya ang tiyan ni Mayen. Naramdaman kong humigpit ang hawak ni Mayen sa braso ko. Nanginginig siya. Anong kailangan mo, Jacob? Malamig kong tanong, pinipigilan ang sarili kong sumugod. Wala naman, pere. Namiss lang kita. Lumapit siya, yung mga mata niya ng aasar. Balita ko kasi, pinatawad mo na raw ako. Salamat ha. Akalain mo yun, ang bait mo pala talagang kaibigan. Tumawa siya ng malakas, pati yung mga kasama niya. Naramdaman ko ang pag-init ng pisngi ko. Ang kapal ng mukha niya. Sa harapan ng maraming tao. Hindi kita pinatawad, Jacob, mariin kong sabi. At hinding-hindi kita mapapatawad. Sus! Huwag ka nang mahiya, pare. Tinapik niya ang balikat ko, pero tinabig ko ang kamay niya. Alam naman ng lahat dito sa Maligaya. Pinatawad mo na raw ako kasi hindi mo kayang mawala ng babae. Lalo na kung may dala-dala na siyang biyaya. Muli siyang tumawa, mas malakas pa. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. Kawawang Fred, nauto. Si Mayen naman kasi ang landi. Hay, mga lalaki talaga, gagawin ang lahat para sa laman. Tangina. Hindi ko na kaya. Yung galit na sinubukan kong ibaon, biglang sumabog. Igo ka, sigaw ko. Susuntukin ko na sana siya, pero pinigilan ako ni Mayen. Fred, huwag. Tama na, umiiyak niyang sabi, hinihila ako palayo. Bakit, Mayen? Natatakot kang